So, hi guys! Welcome again to our vlog. So, in this video guys, continue lang to sa video namin kanina. Kasi na-upload ko na yung vlog namin kanina. So, ngayon is hapon. Nandito kami ngayon sa Kildonan Park kasi sinamahan namin si Daddy mag-jogging. Kasi maganda ang weather ngayon. Ano lang, plus 18 kami ngayon. Kaya si Daddy ay nag-jogging. Kasi nga, lagi na si Daddy nag-jogging ngayon. Siguro magwa 1 week na siyang nag-jogging. Gusto sana ni Kuya pumunta sa park pero wala siyang bantay kasi tulog yung dalawa sa likod. Kaya guys, ako na lang mag-play Minecraft. I love Minecraft. I really Tulog love si Elisha at saka si Pio kaya sabi ni Daddy palaruin na lang muna siya ng Minecraft. Ngayon lang naman yan. Tapos pagkatapos ni Daddy umikot, mga 2 ikot lang daw siya or 3. Dadali niya si Ethan doon sa may park para makapaglaro naman si Ethan. Dala niya kasi yung scooter niya kaso hindi ko siya mabantayan. Baka masagasaan siya kung mag-scooter siya doon. Pero kung tignan nyo, ang daming tao talaga, ang daming naglalaro doon sa park. Ang saya na. Ang ganda talaga kapag guys, kapag maganda na yung weather kasi ang dami mo ng taong makikita sa labas. Ayan o. At saka yung mga grass ay nag-green na, 'di ba? Gumaganda na ulit yung paligid namin. Pero yung mga puno, kalbo pa din sila, hindi pa sila umuusbong. Siguro mga next month meron na 'yan kasi ulan kami ng ulan. Tapos maganda na din yung weather namin, umiinit na kami. So napakasimple lang ng mga trip ng mga tao talaga dito sa Canada, guys. Talagang kayo mismo ang maghahanap ng paraan kung paano kayo, alam mo yun, paano kayo mag-unwind, paano kayo na hindi maboring sa bahay. Kasi kapag nasa bahay lang kayo, di ba, boring, mapapaisip ka ng kahit anong-ano, tapos malulungkot ka. Pero kahit paano, pupunta ka ng mga ganito, mga park, mga tawag niyan, yung kung saan kayo magbabanding-banding pamilya. Pwede na, simple lang talaga. Kasi sa Philippines, wala gaano tayong park, di ba? Sa Philippines walang mga ganito. Dito sa Canada, yan naman ang uso dito. Kapag meron tayong mga maliliit na bata, mostly talaga lagi tayong nasa park kasi mas ang Canada sa mga park. Marami, kahit saan ka pumunta, may mga maliliit na park, may mga malalaki na park. Pwede mo nang dalhin yung mga bata doon. Magpe-playground na si Kuya. Tumakbo na. Batang gumising. Yehey! Dali, dali! Run, run, run! Where are you going? Where are you going? Ayan guys, alas 9 na kami pero may araw pa kami kaunti. Ganito dito pag summer, may araw pa din kapag kahit na 9 PM na or 10 PM, maliwanag pa din kami. Yan. Pauwi na kasi kami. Dali! Sige na! Pio! Oh, sige! Hindi pa niya kaya. Nagagalit siya, oh. Oh, sige! Go! Kaya mo yan! Oo, sige na. Go, go, go! Hindi, nagagalit siya, oh. Di kaya, oh. Kaya mo yan? Natawa ako kanina umaga kasi usually kasi every morning talaga ay pag may work si Daddy, alas 5 gumigising na kami kasi ako nagpe-prepare ako ng pagkain niya. Pag umaalis siya, minsan umiidlip ako, minsan hindi naman. So, kanina, yun nga, nakaidlip ako, nakatulog ako. May pasok si Kuya, napahaba yung idlip ko, umabot ng alas 8. Pagkatingin ko sa orasan, sabi ko, patay, malilate na si Kuya kasi dapat si Kuya nandun na sa school by 8:30.
Di nagmamadali ako magluto ng baon niya. Tapos si Ethan din tulog pa din. Tapos pag inigising ko siya, sinasabi niya, "Mami, antok pa ako." Sinasabi niya gano'n. Pero ako natataranta na ako kasi syempre malilate na kami. Pero malapit lang talaga yung school ni Ethan dito. 5 minutes away lang. Kaya nagmadali na kami. Nagluto ako ng siguro saglit lang. Saglit lang ako nagluto talaga. Tapos okay na agad yung baon niya. Tapos binihisan ko na agad siya. Mga bata, minadali ko na lahat. Saktong-sakto ang dating namin sa school ay mga 8:25. Nandoon talaga kami. Tapos sabi ko kay kuya, bilisan mo nang bumaba kasi yung mga school bus na sa likod ko na. Hindi kami pwedeng mag-drop off kasi ng matagal doon sa harapan ng school nila kasi nga magbababa ng mga student. Ito talaga yung ayaw ko kapag umidlip ako, sabi ko iidlip lang ako mga 30 minutes. Mapapahaba talaga siya. Tapos ang mangyayari, wala na, late na kami. Nagising lang ako noon kasi nga si Elisha ay ngumingit-ngit siya. Yung parang gusto na niyang gumising pero parang inaantok pa. So nagising ako. So pagtingin ko nga sa orasan is 8:00 na. Kaya ay, nako talaga. As in nagmamadali. Bukas naman, wala naman siyang pasok. Si daddy wala ding pasok. So, pero meron kaming check-up ni Pio bukas. Kaya bukas aalis din kami ng maaga. Kasi 9:30 yung check-up ni Pio bukas. So, nakakatawa lang talaga. As in, naalala ko tuloy yung moment na yung nag-aaral ako dati. Kasi ganito, dati din, pag nakaidlip ako, tapos, alam mo yon na pag feeling na weekend, hindi ka nakakatulog ng aga. Tapos, ang aga mo din nagigising. Pero pag Monday, Tuesday, Wednesday na, ang nakakatamad na bumangon sa umaga. Tapos, ang mangyayari, patatagalan ka gumising. Tapos, magmamadali ka. Sa Cebu pa ako nag-aaral dati. Tapos, nag-jeep pa kami. 'Di ba? Ang hirap talaga. Naalala ko yung mga panahon dati nung nag-aaral ako. Guys, i-defrost ko lang yung isda para mamaya ay mag-prito or baka magpaksiw ako. Depende mamaya. Tatanungin ko si daddy kung ano yung gusto niya. Prito or paksiw. Nakakadapa na siya, guys. Nakakadapa ka na? Dumapa ka na walang help ni mami. Ay! Careful! Careful! Galing na. Magaling na din siya bumalik, oh. Oh, galing na yan, oh. Ano? Dapa na, baby namin. Good job man yun. Good. Ganun talaga. Pag nagpa-practice. Oo. Yay, no? Marunong ka na dapa. Yay! Marunong na ako dapa. Marunong na dapa, baby namin. Nagluluto si mami. Melinda ni kuya. La, 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 la. Marunong na ako dumapa. Marunong na ako dumapa. Yehey! Yehey! Tingnan si madam, guys. Ayan na. Kumakain ng tinapay. Ay, bebe. Ay, bebe ko. Ayaw magpaipit eh. Aray. Ano? Kain siya ng bread.
Kain ng bread. Yay! That's my favorite. Opo. No. You still have. Finish this one first. Finish that. I know. That's for you. Finish mo muna yan. Wow. Ipit na siya, guys. Ganda na siya. Kasi lapit na kami susundo ni Kuya. Ano ba yan? So, ayun na nga guys, nandito na kami sa bahay ngayon. Na-pick up ko na si Kuya, napaliguan ko na din siya, tapos naligo na din ako. Kumakain sila ngayon ng french fries na niluto ko kanina. Ayan o, nasarapan si Kuya. Masarap Kuya, di ba? That's healthy. Yeah. kasi di na kami bumibili sa McDonald's. Bira na lang pag ganyaring tinatamad ako magluto. Kasi ngayon, marami kasi kaming potato dito, kaya yun ang niluluto ko. Ayun, hinihintay na lang namin si Daddy na makauwi na naman para mag-jogging siya. Sasamahan na naman namin siya mag-jogging. Pero hindi ko alam kung saan banda. Kasi kagabi, malamig kagabi. Isang beses lang siya umikot ng jogging kasi giniginaw na siya. Kasi pagka-uwi kasi niya, wala ng araw. Kasi ang maganda lang dito, pag kunyari mga 15 lang yung temperature, tapos maaraw, tapos tirik na tirik yung araw sa balat mo, mainit yun. Masarap yun sa pakiramdam lang. Pero kapag wala ng araw, tapos ang temperature mga 18, 15, malamig na yun. Kaya kagabi, gininaw kami doon nung lumabas din kami ni Alicia. So, yun nga guys, kung nagtataka kayo, bakit laging walang pasok si Ethan dito? Iba kasi dito ang public school. Every month meron silang PD day, tapos every month meron din silang mga early dismissal. So, yung PD day nila, parang yun yung, ewan ko anong mga ginagawa ng teacher doon sa school. Parang may mga meeting yata sila or something. Hindi ko alam kung yun ba yung time na gagawa sila ng lesson plan. Oh, they are planning stuff daw pag PD day. Pero pag ilipat na namin si Ethan sa Holy Cross, pag private school na siya, wala nang PD day. Lagi na siyang may pasok. Tapos sa Holy Cross pala ay holiday na lang yung walang pasok sa kanila. Pero pag ganyan, hindi na sila kasama sa PD day. So, lagi nang may pasok si Kuya. At saka bihira din sila nga nag-early dismissal. So, tutok siya lagi sa school na kapag nailipat na namin siya sa next school year. And excited na ako talaga na ilipat siya doon kasi iba pa din yung school sa private kasi nga mababait sila doon, tapos every month sila merong mass, tapos everyday nandun yung mga sister, si father minsan bumibisita doon, tinuturuan sila, and then ang pinaka gusto ko doon, before sila mag-start ng class, meron silang prayer muna bago sila mag-start, tapos basta mababait doon, at saka maraming mga Filipino teacher doon na close na ni Ethan. At saka love na love siya doon. Kasi nung umalis si Ethan, nalungkot nga sila kasi nga malambing tong batang to. And then, yeah, nung nakita nga lang si Ethan nung in-interview siya, nitong year, nung in-interview siya, tuwang-tuwa sila. Sabi nung isang teacher na puti, "Oh, you're back. We miss you here. Welcome back here." Sa ganon. Sabi ko, iba pa din yung pakiramdam doon kahit na nagbabayad kami ng tuition kasi worth it naman kasi nga mababait sila doon lahat. And then marami ding si Ethan, mas maraming activity si Ethan doon sa school. May mga pinapabaon sila ng mga assignments, mga activities na gagawin, ganun. Pero dito sa private, wala sila gaanong assignment, wala sila gaanong ganun na pinapabaon dito sa bahay. Tapos doon naman sa Holy Cross kasi meron kaming parang online na group teams tawag, tapos doon nagko-communicate yung mga teacher at saka yung parents kung ano yung mga gagawin, kung ano yung mga dapat na improvement, mga ganun. Kaya gustong-gusto ko talaga doon sa Holy Cross kasi worth it yung gastos naman doon kahit papano. Tapos ang pinaka-excited talaga ay yung
mag-Christmas. Kasi meron silang sayaw-sayaw doon, tapos kanta-kanta, tapos lahat ng mga parents, depende kung sino yung magdadala ng food, potluck ba. Maganda doon, masaya. Masaya pa din kapag nandun sa private school. Bakit mo na kinalat yan, ma'am? Ha? Elisha, put it back. Put it back na. Good job. More. Put it back. Put it back. Yeah, tulungan mo siya, Yeah. Baka ayaw niya kasi. Ay, ilagay mo na yun. Ay, nako. Kakamap ko lang dito. Ano na naman? Mamantika na naman. Diyos ko po. Maglalaga na lang ako ng ribs, guys. Kasi ayaw ni daddy daw yung tilapia. Tapos ito, kahapon pa kasi ito na kanin. So, iaano ko siya. Isasangag para makain namin din siya. Tapos nag-ano na ako ng bawang. Naghiwa na. Napakaganda na ng view namin. Sana ay napa-enjoy namin kayo sa mini vlog namin ngayon, guys. Sa mga nakasubaybay sa amin, maraming salamat ulit. And don't forget to subscribe, like, and share, or comment down below kung ano yung mga gusto niyo i-comment. See you to our next vlog. God bless sa ating lahat. Ingat tayong lahat. Bye!